tumataas ang mga bilihin, tumataas ang mga gasolina, hindi tumatangkad ang tao, nananatiling maliit pa rin, matangkad pa rin. At kung ating pagbabasehan sa pamumuhay araw-araw ang ating mga natutunghayan sa araw-araw, maaaring mawalan ka ng pag-asa. Maaaring mawalan tayo ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang isang bagay na maganda sa ating mga buhay. Ngunit, tinatalakay ng banal na kasulatan na ang isang Kristiyano kapag nasa kanya ang Panginoon, ay pwede kang maging mahusay, pwede kang maging ekselente, pwede kang maging mas matibay na sa gitna ng maraming nakikitang negatibo sa buhay, you can still be an excellent believer in spite of the corrupt world that we are facing just today. Posible ba? Ang sabi marahil ng mga hindi nararanasan, maaring hindi. Maaring manahihirapan, sabi nilang imposibleng maging mabuhay ng mas mahusay at maipakita yung katatagan, nagkakaroon ng kaguluhan. But is it possible? Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, posible ito. Sa Philippians chapter 4, verse 8 to 9, sa New English translation, ito yung kanyang sinabi sa mga taga-Philip. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is worthy of respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if something is excellent or praiseworthy, think about these things. And what you learn and receive and heard and saw in me, do these things, and the God of peace will be with you. Anumang mga bagay na maganda, anya, na may katotohanan, na kapuri-puri, anumang bagay na pantay at dakila, busilak, consider this thing. Sabi niya, kapag ang Panginoon ay nasa iyo, magagawa mo ang lahat ng bagay na ito. Amen. So, walang imposible. Sabi nga ni Spider-Man. Napanood mo yung Spider-Man? Dahil maraming gustong makakilala sa kanya. Nakamaskara siya. Sabi niya, paano namin malalaman na mabuti nga ang iyong kalooban na nakamaskara ka, sino ka? Alam niya, palagi niyang sinasabi, it's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Hindi natin pwedeng husgahan ang tao ayon sa kanyang istikatura. Hindi natin mahusgahan ang tao ayon dun sa tingin natin sa kanya. Mahahatulan mo lamang at maililimbag mo siya at mailalarawan mo lamang ang isang tao hindi sa kanyang itsura, kundi doon sa kanyang mga gagawin sa kanyang buhay. Dahil pwede kang maging plastic, pwedeng magkunwari kang mabait, pero darating ang panahon kung ano yung kilos mo, yun ang magde-define sa'yo. Yun ang magsasabi kung sino ka. Kaya pag sabi mo, excellence in a corrupt world. Paano ba? Mahirap ba na maging excelente? Mahirap ba na maging mas mahusay ka sa gitna ng mga hirap na nararamdaman? Posible. Sabi ni Pablo. Ano ba yung corrupt? Pag sinabi mong corrupt, it is morally degenerated, perverted. Pag sinabi mong corrupted, characterized by of improper conduct. Pag sinabi mong corrupt ka, improper conduct, ibig sabihin, hindi ayos ang kilos mo. Hindi ayos ang galaw mo. Hindi ayos ang salita mo. Yung positibo, nagiging negatibo sa'yo. Ang tawag natin dito, palagi nang sinasabi, adulterated. Pag sinabi mong adulterated or debased by change, pag sinabi mong adulterated, may halo. Hindi purong mabuti. Hindi purong maganda.
adulterated. Ibig sabihin, hindi totoo yung ipinapakita mo. Kapag sinabi mo namang excellence, what is excellent? Alam nyo, ang isa sa wrong notions ng mundo, pag sinabi mong excellent, anong pumapasok sa isipan natin? Ang pumapasok sa isipan natin, mas magaling ka. Pero ito ba talagang ibig sabihin? Halimbawa, si Pastor Mark, pag nakikita mo, he is excellent, but just because people will say that you are excellent, doesn't mean that you are the most smartest guy. You are the most intelligent guy. Hindi iyon ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na excelente ka, pag sabi, oh, you're excellent. Na ibig sabihin ay ako ay mas mapurol. Yun ang alam ng tao. Pag sinabi mong excellent ito, ibig sabihin, mas magaling siya kaysa iyo. Ang sabi ng Biblia, hindi ganon. You are called excellent, excellent, dahil mayroon kang katangian na ikaw lang ang nakagagawa. Tandaan natin, hindi pwedeng magkapareho ang tao sa kanyang gagawin. Nilikha tayo ng Diyos na iba-iba. Yung ginagawa o gagawin at magagawa ni Angeli, maaring excellent siya doon. She is excellent on that thing, on that gift, on that potential that she is doing because God has endowed her that thing. Siya lang ang pwedeng gumawa. Maaring magagaya yon ni Shekinah, pero not the best of excellence that Angelis is doing. Maaring magawa niya, pero habang ginagaya ni Shekinah yan, o habang ginagaya ninyo yon, nakagagawa kayo ng isang bagay na may potential ka, pero ang lilitaw nito ay hindi katulad ng ginawa ni Angeli, kundi may lilitaw na kakaibang bagay na originally ikaw ang gumawa. Kaya pag may nakakita, sabi na, you are excellent. Ibig sabihin, mahusay ka, diyan sa gift na yan ay pinagkaloob sa iyo. See? Hindi dahil sa magaling ka o mas magaling siya. Ano yung excellence pagdating sa American Heritage Dictionary? Ito ang ibig sabihin ng mundo sa excellence. Sa American Heritage Dictionary, ang kanyang definition ay, it is defined as the state or quality or condition of superiority. Ito yung antas na makitang mas mataas ka sa iba. Yan ang tao. See? Pag sinabing excellent, it is a state or condition of superiority. Ibig sabihin, pag pinagtabi mo si Ate Evelyn at saka si Rochelle, sasabihin mo, ay mas magaling siya. Yun ang tao. Yun ang tao. Yan ang excellency ng tao. Nakikita, mas magaling siya kasi tapos siya. Siya hindi. Yan ang excellence ng tao. The word excel is defined as to do better than. Pero ang banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng excel, to be better than what you have been showing. So ang excellence sa banal na kasulatan sa paglilingkod sa Diyos, meron ka bang ginagawa ngayon? Minsan kasi sa atin ganun okay na sa akin to. Pwede na to. Pero ang Biblia, kapag naglingkod ka sa Diyos, walang katapusan ito. Hindi pwede ang pwede na. Kung meron ka pang maipapakitang mas superior doon sa ginagawa mo ngayon, then do it. And that is excellence. To surpass or to be superior. Lagpasan mo. So the word excel, or sabihin natin surpass, or exceed, or transcend, outdo, or outstrip, ang lahat ng ito, ang ibig sabihin nito all suggest the concept of going beyond a limit of standard. Pag sinabi mong excellent, yung bang ginagawa ni Angeli, mayroon pa bang ibubuti?
Pwede mo bang sabihin ngayon na, wala na ho? Hindi eh. See, ang sabi ng banal na kasulatan, when you come to serve God, when you come to believe this, God that gives power, unlimited ang power niya. So it suggests that if you are going to exercise the gift or the potential, kaya nga sinabi ko nga, nung una pa makita ko si Angelique, may potential si Angelique. Si Dancel, may potential din si Dancel. Pero alam niya nangyayari kay Dancel, hindi mo masasabing excellent. Bakit? Hindi mo nakikita eh. Pero ang tanong, mayroon bang excellence na makikita mo kay Dancel? Mayroon. Hindi lang niya na ipapakita ito. Tsaka mo lang masasabi na, hey, excellent yung potential, yung skill, yung gift ni Dancel kasi nakita mo. Pero ang tanong ng marami, mayroon pa bang mas maganda riyan? Minsan ganun ang tao. Pero ang Diyos, kapag nagbigay siya, it suggests a concept of going beyond. Sa standard na ginagawa mo, meron ka bang pwede pang gawin? Kung ikaw ay nakakapagsamba na nakaupo, meron pa bang mas mabuti dyan? Pwede kang tumayo. Nakatayo kang sumasamba, kumakanta ka, sumasayaw ka. Kulang ba yon? Kulang, hindi pa nakataas ang kamay mo. So, meron ka pang gagawin na beyond the standard that you are doing. Na one day, katulad ng sinasabi ko, si Ricky ba'y patuloy na gitarista lang? O baka gusto niyang gitarista na lang siya habang buhay? Hanggang doon na lang siya. So, he might not be an excellent person sa paglilingkod. Bakit? Dahil meron pa siyang potential na dapat diskubrihin na dapat ay maging excellent. Ibig sabihin ba, mahusay. Kaya nga dito, God gave Solomon a very great wisdom and understanding. Great. Ibig sabihin ng great, wala halos makapantay. Bakit? Dahil ba si Solomon? Hindi. It's not about Solomon. It's not about the kingly anointing of Solomon. It's about God in his life. Bakit sumugba ang lahat ng kingdom kay Solomon? Dahil ba siya? Hindi. Dahil doon sa nagbigay sa kanya. Bakit naging excellent ang potential, ang gift ni Solomon? Dahil ang nagbigay sa kanya ay ang Diyos na walang hanggan. Pero ang magbibigay ng power sa atin ay ang presidente lang. Mananatili ho tayo sa isang limitadong bagay. Bakit? Walang limitless power ang presidente. Kung ano lang yung ibibigay sa kanya, yun lang ang kanyang kapangyarihan. Pero kapag ang Diyos ang ating sinasandalan, ang power ng Panginoon, pag binigyan niya tayo, we can be excellent the way God gives you that kind of potential. Amen. Na akala natin minsan, akala ko hindi ko kaya. Kaya ko pala. Kung patutuntungin natin si Sister Regine sa upuang yan at patatalunin. Dahil sa bigat niya, sabi niya, ay, hindi ko kaya. Hindi. Baliktad pala eh, no? Sasabi niya, Pastor, hindi ako kaya ng upuan. O, pinakamaganda yon. Kaya, alam mo pag sinabi niya, kaya sasabihin mo na, hindi ko kaya, Pastor. Kapag sinabi niya na, hindi ako kaya ng upuan, alam mo, sasabihin ko, excellent. Bakit? Aba, maganda sumagot. Di ba? That is your excellency. Aba? Kaya, sabi nga ni Pablo, wisdom, and that is excellent. Now, paano natin i-maximize ito? Anong tinalakay natin na nakaraan? Maximizing. So, ano yung excellence? Ito yung madiscovery mo na mina-maximize mo. Ano ibig sabihin ng maximize? To increase, to add. Yung bang mapanatili mo pang mapataas. Yan na ba yung pinakamataas na volume? Alam sa cellphone, merong hangganan ang maximum ng volume niya, hindi na tataas pa yon. Pero pagdating pala sa paglilingkod sa Panginoon, you can do better than that. You can show better than that. Kaya mga Americans ay mahilig sa, can you give your best shot?
Yan na ba ang pinaka-best shot mo? Yan na ba talagang pinakamaganda mong naranasan ba niyo mag-makeup na yung minake-upan mo'y parang patay? Yung bang, mayroon pa bang mas maganda riyan? O mayroon pa bang mas papangit yan? Alam ba ninyo minsan, ang pagiging excellent, hindi dahil sa maganda ang ginawa mo o pangit ang ginawa mo eh. Merong maganda ang ginawa, meron din pangit ang ginawa. Na para sa iyo, hindi mo nagustuhan, pero yung bang ginawa niya, katulad nung isa sa ating beauty queen, nasa kanyang paglalakad ay nadupilas siya. Anong sabi niya? Alam niyo kung ba't siya nanalo daw? Anong sabi niya pagkabangon niya? Kaya ninyo yon? Humanga ang buong mundo eh. She was excellent on that. Ang ibig sabihin ba, dahil pinakamagaling siya, kaya siya nanalo dahil sa pagkakadulas niya? Hindi. Ang pangit nang nangyari. Pero bakit naging excellent siya? Kasi yung paraan ng kanyang pagtanggap, nung kanyang nagawang yon, ay napakaganda sa tingin ng mga tao. So she was excellent. Kaya merong boto ng pananalo sa kanya. See? Dahil yun ang gift. Ano yung kapag minamaximize mo ito? To make the most of it. To increase. Yung bang gift na nasa inyo, yung mga gift na nasa inyo, na ma-maximize ba natin? Are we making it the most of it? Ang nakikita ko lang minsan sa GSM na making the most of it sa kainan. O di ba pag may kainan, talaga makita kung sino yung pinakamalakas na kain, talagang yun ang pinakamarami. They are making the most of it. Na ma-maximize. Making the best of it. Yan ang maximizing. Yung nagagawa mong, ito ang pero hindi naman ibig sabihin na, ito na lang ako eh. Ito ang pinakamaganda ko. Pero hindi, sabi ni Pablo, kung mayroon ka pang ipapakita riyan, hindi kayabangan ang isang bagay na gusto mong ipakita sa harapan ng Diyos na yung ibinigay niyang kaloob sa iyo ay nama-maximize. Nagyayabang ka kung ipinakikita mo ito para ipakita sa tao na magaling ka. Pero kung ipapakita mo sa Diyos, kaya mo ginagawa na karapat-dapat na binigyan ka ng Diyos ng ganong kaloob, karapat-dapat lang na ipakita mo, hindi kayabangan yon. Kundi ang Diyos ay magiging proud sa iyo na mapalad ka at masaya ka doon sa ibinigay sa iyo and you are maximizing it. You are trying to be an excellent. Alam ba ninyo na ang mga nanay, excellent yan. Dahil iba-iba ang kanilang pag-ugali. Merong nanay, walang nanay na sa katotohanan ng buhay ay walang magbibenta ng anak. Minsan napagkakamalan ang mga nanay na matapang, malupit, kurot ng kurot. Kaya tingnan niyo, mga estudyante ngayon, ayaw na daw nilang mag-online. Ayaw na nila, gusto na nila bumalik sa face-to-face, sabi ng mga bata. Kasi, bakit? Kasi kurot ng kurot ang nanay ko, hindi takot sa DSWD. Unique talaga. See? Pero matatalino, marami sila, sabi nga, alam niya, ang talino ng anak ko, ang daming natutunan sa online. Marunong na siya ng online, ng ML, marunong na siya ng COD. Marami siya natutunan. Ang anak ko, ang daming natutunan, marunong na siya mag-TikTok. Sabi niya, ano ang nangyari noong 1861? Saan kayo nakakita ng batang sasagot niyan? Ano ang nangyari noong 1861? Sabi niya, Sir, ipinanganak si Jose Rizal. Noong 1864, 3 taon na ho si Rizal. Give me an example of an animal who has 2 legs. Sir, chicken. Kalayo nga. 4 legs, 2 chickens. Sabi ng teacher, ayoko na magturo. Pero plano na, sa Psalms 33 verse 3, makikita natin dito na plano ng Panginoon, it is God's plan that we excel in our life. Amen. Plano ng Diyos na mag-excel tayo. Plano ng Diyos na maging magaling tayo, na maging mahusay tayo. Hindi pwede na, ay, hindi ko kaya yan. Karamihan, ganun kasi tayo eh. Psalms 33 verse 3, sing unto Him a new song, play skillfully. Ibig sabihin ng play skillfully, tumugtog ka naman ng mas maganda. Mayroon pa bang mas maganda riyan? Ganun lang yun eh. Anong sabi ng
ng Jeremiah 29 verse 11. I know the plans I have for you. So ibig sabihin, ang excellence, ito malalaman natin kung ano yung excellence sa buhay natin. I know the plans I have for you, plans to prosper you, plan to give you life and to give you good future. So ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay naka-line up na maging best sa buhay natin. The very fundamental. Habang ginabasa ko na ito, sabi ko, oo nga pala. The very fundamental purpose of an excellent life is to find out how many skills you can acquire that have utility, then put that utility into the test in serving God for something greater than yourself. Ang pinaka-purpose, sabi, ang pinaka-layunin, ang pinaka-modelo, fundamento, ang pinaka-ulirang layunin ng buhay na mahusay ay upang diskubrihin at tuklasin ng bawat isa at upang atin itong matamo ang mga bagay na pwedeng maging gawi at pag nadiskubre mo ito, Anya, subukan mo kung saan at hanggang saan ito aabot. Ngunit sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Hindi mo didiskubrihin na magaling ka, magaling pala ako magnakaw. Magaling pala ako magdistrong ka ng susi, pwede akong akyat bahay. Pero ito, after discovering the skills and acquire that have utility, sabi niya mayroong silbi, subukan mo ito upang gamitin sa lalong ipagsisilbi mo sa ating Panginoon. Yung simulain nito, how could you test them in order to serve God? Magiging masaya ang isang buhay church, buhay iglesia, buhay mananampalataya. Kung ang lahat ng nariyan, hindi lamang ako, hindi lamang si Pastor Mark, hindi lamang yung nagsasalita ng every Friday, kumimithin balang araw, Panginoon. Kahit na naglilihi ako ngayon at buntis ako ngayon, meron akong magagawang mas maganda. Kasi paraging sinasabi ko, bakit hindi ka nakakadalo ng gawain? Pastor, hirap po ako sa paglilihi kasi siguro pag natapos na. Tapos sa paglilihi, 7 months. Tapos sa paglilihi mo, hindi ka nahirap. Hindi na ho, Pastor, pero hirap po ako sa pagbubuntis. Ayan, pagkapanganak na siguro. Ayan, nanganak na. Nakapanganak ka na. Ay, naku, ang hirap pala pag may sanggol, Pastor. Hindi mo maiwanan. Sabi ko, kailan kaya magiging excellent ang sagot ng isang Kristiyano? See? Hindi mawawalan yan, hindi mauubusan yan. Pero, ano ba talaga? Sabi nga sa college nung nagtanong sa akin, Sir, sabi sa akin, really, what is the purpose of life? Ano ba ang layunin ng buhay? Merong dalawa, sabi nga ng isang manunulat, dalawang dakilang bagay na nangyari sa ating buhay. Na nangyari. Una, nung ipinanganak ka. Ikalawa, nung natuklasan mo kung ano ang layunin, bakit ka pinanganak? And that is the purpose of life. One is when you were born, and secondly, when you discovered why. Bakit? Ba't kayo pinanganak? Pinanganak ka lang ba para tumanda? Hindi. Ipinanganak ka lang ba para maging problema ng magulang mo? Hindi rin. But it is a life that desires something you never had and trying to reach something you never were. Ang buhay, ito yung isang bagay na wala ka pa, pero nanasain mong magkaroon ka. Pero upang magkaroon ka nito, if you don't have something that you never had, you have to do something that you never did. Kailangan kung gusto mong maging ganyan, if you want to show that you are the best of what you have selected, ano ba yung kurso mo? Pinili mo yan. Kaya ipakita mong excellent ka. Ano ba yung wala ka pa? Yun ang gagawin mo.
para maging excellent ka. If you don't have that kind of something that you never had, wala ka pa niyan. Ano ba ang wala pa tayo? Sa mga mananampalataya, ano ba yung wala pa kayo? Marami. Marami pa ako nakikita sa inyo na hindi pa nakakahayo. Marami pa ako sa inyo nakikita na 1,000 ang friends nyo sa FB, pero isa man sa kanila, wala pa kayo na ibanghelyoan. Ano ang pwede natin gawin after that? Yung isang bagay na hindi pa natin nagagawa at pwede mong gawin upang maipakita sa Panginoon na, Lord, maglilingkod ako sa iyo kahit sa isang maliit na bagay. Sa isang maliit na bagay. Kaya ang sabi ni Pablo sa kay Timoteo, fight a good fight of faith. Alam niyo na nakita ko, sa gitna ng 2 taon nang nakalipas, mahigit 2 taon, nagkaroon ng virus, may mga namatay, may pumanaw. Alam ba niyo, dumating ang panahon na ayaw ko na makakita ng ospital, ayaw kong dumalaw sa nakaburol, ayaw kong makakita na nakalibing. Dahil sabi ko, gusto kong mawala muna yung nasa isipan ko. Pero bagamat gano'n na hindi mo ito maiiwasan, maraming nangyari sa ating buhay. But it dawned on me, I think about one thing. Paano ba natin maipapakita na sa gitna ng kabiguan, sa gitna ng may pumanaw, sa gitna ng mayroong namatay na masakit tanggapin, paano natin mapapanatili ang ating kagandaang loob at ang ating pagiging mabuting Kristiyano sa buhay? Paano ka pa rin magiging mahusay? Paano ka magiging matatag? It's not who you are that underneath, but what you do that defines us. Tandaan natin. Ang sabi ng Hebrews, mag-ingat kayo dahil maraming saksi. Maraming nanunood sa atin. Maraming nag-aabang na magkamali ka. Maraming nag-aabang kung ikaw ay tama o mali. Maraming nag-aabang kung sinong mananalo, sino ang uupo. Ito maaaring din yung masagot sa mga tumakbo. Pagkatapos ng eleksyon, ano ang susunod nilang gagawin? Pastor Mark lang ho ang nakagawa niyan. Masasagot niyan. Anong gagawin nila sa susunod? Tumakbo sila. Tapos na eleksyon, ano ang susunod nilang gagawin? Uupo sila dahil napagod sila. Pero ano ba yung fundamental purposes? Anong sabi natin? The fundamental purposes of being excellent in serving God. Now, number 1 is, ngayon pala ako magsisimula. Now, what is excellence? 1 is being the best we can be in serving God. Amen. Mayroon pa ba tayong gustong patunayan? I don't have to prove something. I don't have to prove anything to anyone. You don't have to prove anything to anyone. Hindi kaya ipakita mo na magaling ako. Kailan hindi ako mapahiya dito. Hindi. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, all you have to do is to be the best you can be in serving God. Hindi ka pipilitin ng Panginoon na ilabas yung hindi mo pa na ilalabas. Kundi, right now, ano ba yung pinakamaganda na mailalabas mo in order to serve God? Maaring simple sa paningin namin. Pero sa harapan ng Diyos, magiging excellent. Bakit? Dahil ito palang ang lumilitaw, pero you can really serve God at your best. Hindi at my worst. O, di ba? Kung may at my best, may at my worst. Somebody who could love me at my worst. Pero tama, di ba? Can I call you, babe? It refers, ano yung best? It refers to the pursuing and doing the best we can with the gifts and abilities. Kapag sinabi mong best, ito yung pagsusumikap mong gawin ang mga bagay-bagay ayon sa kaloob na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Na sa kalagitnaan ng kurap na mundo, you can give your very best to God. Panginoon, kahit na nagmamahalan ang lahat ng bagay, kahit na ganito ang nangyayari, mayroong virus, mayroong pandemya. Panginoon, kung kaya ko lumabas, humayo at kailang i-share ko ang Word of God, pabayaan mo na makalabas ako, di ba? It is done without the Spirit. Now, kapag ginagawa mo yung excellence,
Paano ito ginagawa? Ito ang tandaan natin. It is done without the spirit of competition or seeking to excel simply to be better than others. Ang excellence na nais makita ng Diyos, hindi yung ginagawa mo ito para ipakita sa ibang tao na mas magaling ka, kundi ipakita na ito yung pwede mong gawin sa paglilingkod sa Panginoon. Apektado kasi tayo sa mga marites eh. Hindi mo ginagawa kasi hindi naman sila believe sa akin. Ano naman kung hindi sila believe sa iyo? Ano naman kung wala naniniwala sa iyo? Ang mahalaga, naniniwala ang Diyos sa ginagawa mo. Amen. Kasi nasira na ako sa kanila, hindi na ako. Anong sabi nung isang nagkasala? Alam mo yung sabi ng isang evangelist na nagbalik, na naggaling sa kasalanan? Nagpipreach ulit siya. At nung nagsisermon siya, may nagsasabi, oh, hindi ka karapat-dapat dyan, you get down, you don't have the right to preach. Pero alam niyo sabi niya, I don't care about what they say. I don't care what words they could say against me. Ang mahalaga, sabi niya, what I care is, God forgave me. I don't care if they will not forgive me of what I have done. Ang pinakamahalagaan niya, pinatawad ako ng Diyos. At hindi nila ako patawarin. At kung nagsasalita ako dito ng salita ng Diyos, dahil ang Panginoon ang aking sinasabi sa kanila. Number 2 is, excellence includes doing common things every day. Ang excellence, to excel, ito yung bahagi ito, yung ginagawa mo araw-araw. See? Wala kang kamalay-malay na, minsan wala kang kamalay-malay, na may humahanga na pala sa inyong kapitbahay. May humahanga sa inyo, hindi nyo alam. Makikita mo lang sa comments sa FB na, may nakapansin. So, ibig sabihin, excellence includes doing common things. Yung mga pangkaraniwang ginagawa mo araw-araw, na akala natin minsan walang silbi. May mga ginagawa tayo na akala natin simple lang. Yung, simple lang, walang cost. Yung bang malit na bagay. Pero alam ba ninyo na malit na bagay yon? Pero kahit maliit na bagay yan, if you have done something very memorable to a person, to someone, ito nagiging excellent. Excellent siya, hindi naman napakaganda, hindi naman napaka-big deal. Pero pag natulungan mo, yung bang naranasan ba nyo na sumakay kayo sa jeep, wala kayo palang pamasahe? O kulang ang pamasahe ninyo? Biglang-biglang tapos itinakasan ni Regine, ganon? Bumaba ka bigla? Hindi. Alam ba nyo na dumating ako sa panahon na yung mga manggagawa natin noong unang panahon, yung mga bus ni Pastor Mark, manggagaling sa Alabang, pupunta sa UP. Alam ba nyo na walang mga pera yung mga yan noon? Wala akong naibibigay minsan dahil minsan. Kaya minsan ang babay na sa akin, Pastor, alis na po kami, hahayo po kami. Sabi ko naman, sige. Alam nyo, alis sa mga yan. Babalik kinagabihan, saan kayo nakarating? Galing na ho kami sa UP. Nakarating sila sa UP. Nakarating sila sa Pilcoa. See, that is the excellent thing that they had done dahil sa paglilingkod sa Panginoon. At minsan sabi nila, ang ginagawa daw nila minsan, pinapara nila yung bus. Pag hinto ng bus, dahil inihinto ng driver, lalapit yung isa doon sa driver, sabi niya, Brad, pagpipray ka namin. Habang papunta kami doon, pwede ba? Pumapayag naman yung driver. Sa susunod na paparahin sila, hindi na sila pumapara. Kaya marami ng bus nakakakilala sa kanila. Naku, ayan na naman yung mga magpipray lang. But in every uncommon ways, regardless of whether people are watching. So itong mga common things na ito yon. Regardless of yung mga ginagawa nating araw-araw na ito, baliwalain natin kay may nanonood, kay may pumupuri sa'yo, kay may nakatingin, kay walang nakatingin. Do it anyway. Dahil ginagawa mo ito sa Panginoon. Do it in God's purpose. Para sa Kanya. Meron kasi ako tinitrain noon sa pagpipreach. Pag-preach ka, ito ang preach mo. Hindi nag-preach naman siya. Sige, ikaw mag-preach ngayon at manunood ako.
Sa tuwing sasabihin niya, mga kapatid, titingin sa akin. Kaya nga, sabi ko, ba't kailan tumingin sa akin to? Para bang magpipreach siya, tapos titingin sa akin, para bang nagkita siya ng, hindi naman palaging dapat ganon. Whether somebody is watching or not, kung ito'y feel mo na ginagawa mo sa presensya ng Panginoon, do it. Kapag ang Diyos na nagsabi, He is excellent. The reality is that God sees your work and He rewards you accordingly. Malalaman mo na lang na, nanonood pala ang Panginoon. Makita mo. Yung bang unknowingly, akala mo wala kang nagawa. Pag alis mo meron kang, katulad nung isang pagpunta ko sa Cuyambay, sa Tanay, nakala ko wala akong nagawa, nag-preach ako. Biglang nagdatingan ng ibang miyembro galing sa Kaingin. May baktot na isang sakong uling at bilang ibinagsak sa harap ko. Sabi, Pastor, iuwi mo yan. Wala namang kundi, iuwi mo yan, Pastor. Nakamulagat na gano'n. Tapos darating yung isa, mayroong dalawang buwig na saging, nasaba. At sabi, Pastor, ang bigat niyan. Sa'yo yan. Hindi ko alam kung paano ko iuwi dahil wala akong sasakyan naman. Number 3 is, excellent is not. Ito ang dapat nating Akala natin kasi, minsan baka manalangin kayo, Lord, gawin mo naman akong excellent. Lord, mag-excel naman ako. Remember one thing. Excellence is not a gift. Hindi ito isang regalo. Hindi ito isang kaloob. It must be pursued. Ito ay pinagsusumikapan, hinahabol. It must be sought after. God will give you the desire. Hindi ito kaloob, tandaan po natin. Huwag kayong mag-ayuno bukas, magiging magaling na. After 1 week na mag-ayuno ako, magiging excellent ako. Hindi. Hindi gift ang excellent. Ito ay pinagsusumikapan. Araw-araw na ginagawa natin, nagiging excellent. Nakita niyo, dati-dati kumakanta ba si Ricky at saka si Kuya Anthony? Hindi. Pero nakanta na. Kumanta nga, hindi ko pa maintindihan. Pero ang tanong, maiintindihan ba sila balang araw? Maiintindihan. Amen! Hallelujah! Hindi pa inilalabas ni Kuya Ricky ang boses niya, parang Rod Stewart mo yan. It's so hard! Ay, makita niyo yung boses niyan. So number 4 is, it is not only excellent, it's not a gift. Pursue excellence. So ibig sabihin, kapag ang excellence ay hindi gift, so anong gagawin natin? Pursue. Habulin mo, pagsumikapan mo, pagtrabahuan mo, pinagtatrabahuan ang pagiging mahusay. Amen. Hindi ka magiging valedictorian ng nakatanga ka lang. Hindi ka magiging salutatorian ng may Alam niyo, minsan may mga magulang susugod sa principal, susugod sa teacher, galit na galit. Bakit yung project ng anak ko, mababa ang grade? Bakit yung assignment, ang baba ng grade? Bakit ba kayo galit? Hindi iimik yun kasi siyang may gawa nun. Don't expect excellence to be a gift of the Spirit. Huwag nating i-expect, huwag nating asahan. Dahil kapag nag-i-excel ka na, makikita mo, you are going beyond. Dati-dati gusto mo lang umupo. Ngayon, parang gusto mo nang sumama. Alam ba niyo si Paring Jerome? Oho, alam mo si Paring Jerome? Dati-dati hindi nakikita yan. Oo, dati hindi nagjo-joke yan. Dati hindi nalilate yan. Alam ba niyo, hindi pa kami nag-aalmusal, andyan na siya. Ngayon tapos na nagkainan yung dalawa, saka siya dumadating. Joke lang. Pero makita ninyo, minsan sabi niya, Pastor, pwede bang sumama sa misyon? Di ba napakaganda ang isang bagay na simple lang sa buhay, pero natutuwa ang Panginoon because we are excelling.
Hindi mo pwedeng sabihin na, ito lang ang pwede kong gawin, kahit maliit. Hindi. Anything. Kasi ugali natin mga Pinoy, di ba? Pagpasensyahan mo muna ito. Hindi ako madalas magsalita at magsabi ng salitang pasensya. Binibili ko na lang. Meron kasing tinapay na pasensya. Oo. To go beyond. Alam nyo, kapag ikaw ay, if you are given to slackness, kapag ikaw ay tamad, hindi ka talaga makakahabol. Hindi ka makapagsusumikap sa pagiging excellent. Hindi. Because, eto yun eh. Kahit natamad ang isang tao, pero hindi natin palaging ganito ang iisipin natin. Kahit natamad ang isang tao, kahit na hindi na didiscover ng isang tao yung gift na ito para maging excellent, if God wants it done, He'll be sure it is done. Alam niyo, sa totoo lang, may mga pagkakataon na kahit hindi mo subukan, kapag tinawag ka ng Diyos, tatawagin ka ng Diyos. At malalaman mo na lang na mayroon palang plano ang Panginoon sa buhay mo. Maraming pagkakataon na akala natin ay ganun lang tayo. Siguro, marami na ako narinig na, siguro tatandaan ako na ganito, Pastor. Nakaupo ako, nakikinig ako, pero hindi ba tayo na-challenge na yung ibang mga maedad, yung ibang mga bata ay gumagawa ng paraan para maging excellent sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo na tumanda at tumatanda sa Panginoon, wala pa rin tayong iniisip kung paano maging excellent sa buhay ng Panginoon. Alam ba niyo na mayroong mga alingas-ngas? Dahil ang China ay lockdown, baka pagkatapos ng eleksyon ay mag-lockdown. Now, kung matatakot kayo, at pagkatapos ng 3 taon, yung mga nagpabakuna, zombie. Maganda kaya mag-preach dito na kagano'n. Number 5, excellence is a matter of a wholehearted endeavor. Tandaan natin mga kapatid, gusto nating sa harap ng Diyos ay maging mahusay, maging magaling, maging ekselente. Tandaan natin, ang pagpupunyagi upang habulin at pagsumikap ang maging excellent, tandaan natin, ito ay buong puso, wholehearted. Pag sinabing wholehearted, kaya mo ito ginagawa ay dahil gusto mong paglingkuran ang Panginoon. Gusto mong malugod ang Panginoon. Gusto mong gamitin ka ng Panginoon. Gusto mo na yung mga ibinigay sa iyong kaloob ay ma-utilize ng Panginoon, magamit ng Panginoon. Wholehearted, buong puso. Hindi mo ito gagawin upang patutunayan ko kay Kuya Ricky, kaya ko ding kumanta. Huwag ka na kumanta. Dahil lalaitin ka lang ni Kuya Ricky. Sasabihin niya, sintonado ka naman eh. Pero kung ito ay ibinigay mo sa Panginoon, naikwento ko sa inyo noon yung isang gustong kumanta. Ako pa napiling mag-gitara. Naging 3 ang tipa. Sinimulan niya sa C, nag-G, tapos nag-T kami. Hanggang sa hindi ko na makuha kung anong tipa niya. Kaklase namin sa seminaryo. Vibes ni Mami Jo. Siya ang tagapiga ng nilalabhan niyang kumot. Kumanta siya, sabi niya, kanta ako, Dana. Sabi ko, sige. Oh, He is Lord. He is Lord. Palakpakan naman ng mga missionary. Woo! Oh, come on, come on. Get it. Come on, bless the Lord now. He has risen from the dead and He is Lord. Sabi ng mga missionary na kasada, maraming mga missionary doon na foreigners, oh, thank you Lord, thank you Lord. Ewan ko kung ano yung thank you Lord na yon. At pagkatapos ng gawain, naglapitan sa pinagkakamayan, Brother Ray, you're excellent. You've done a great job.
Tingin ako sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko, pero alam ho ba niyo, na kung hindi man siya excellent sa pagkanta, pumasyal ho kayo sa norte, sa Kalinga, sa Ifugao, mayroon siyang nabuo na TAC, Tribes in Asia for Christ. Naglalakad ho yun, mula Manila, pupunta siya roon, ibababa doon, maglalakad siya ng 5 araw, papunta doon sa kanyang misyon. At ngayon, nakapagpapatayo sila ng mga churches at mga mission house doon sa North, sa Bontoc, sa Kalinga. He's excellent. At totoo, excellent siya. Excellent siya in the sense na yung ginagawa niya, hindi ko pa nagawa. Excellent siya doon, hindi para patunayan na mas magaling siya kaysa akin, magaling siya kaysa sa mga kasama niya. Ibinigay ng Diyos sa kanya ito, and he is excelling. Talaga sa tinakikita ko, sabi niya, Dan, sabi sa akin, sama ka minsan. Sabi ko, oo, sige. Kailan kaya tayo magsasama dyan? Sabi niya, 3 days na lakad. Sabi ko, oo nga. Ang lakad ko palang 20 kilometers, pero hindi 3 araw na lakad. Pero, para sa Panginoon, pwede natin gawin. Kaya lang, senior ka na, paano? Habang naglalakad ka, gagan ka. Excellence is a matter of a wholehearted endeavor. It is a task. Now, remember one thing. It is a task worth doing. Amen. Kahit na ito'y mahirap, kahit na ito ay medyo akala mo hindi mo kaya, worth doing. Bakit? Ang Panginoon na magbibigay ng gantimpala. It is a task worth doing right and diligently. Kahit na medyo mahirap tingnan, ito ay karapat-dapat at nakakainganyong gawin dahil tama lang kasama mo ang Panginoon. Number 6 is, pursuing excellence for God is a matter of choosing the best. Kung nais mong magsikap, habulin at maging mahusay at magkaroon ng buhay na mahusay or excellent, kailangan piliin mo yung pinakamaganda para sa ating Panginoon. Choosing the best. To be an excellent is pursuing what is best. Bakit? Gusto ba ng Panginoon na may maganda kang damit, yung gula-gulanit ang isuot mo? Ito na lang? Hindi. You have to choose the best. Bagamat hindi natin nagagawang best ito, pero para sa atin, if you want to really serve God, choose the best. Ano ba pinakamaganda? Bumili ka ng 5 pares ng sapatos, pero pag nagsasamba ka, nakatsinelas ka. Palagay niyo. Pag binuksan mo yung aparador mo, iba-iba doon ang gagandang damit. Pero pag sumamba ka, nakasando ka lang, naka-t-shirt ka lang. Pero kapag nagpunta ka sa mall, bihis na bihis ka. So ano yung diferensya nito? Ano yung logic nito na hindi minsan maintindihan? The pursuit of excellence is never a matter of simply choosing. Ito yun The pursuit of excellence is never a matter of simply choosing between what is good or bad. Ang pagpili ng pagiging mahusay, hindi doon sa mabuti ba ito o maganda. Hindi ka lamang, ang pagiging ekselente, hindi yung marunong ka lang pumili sa mahusay at pangit. But, what is it? Choosing the best or superior because it will better enable you to accomplish what God has designed you to be. Hindi dahil sa maganda, kaya mo siya pinili. Mahusay, kaya pinili mo. Ito mas maganda ito yon. Hindi yon ang excellence. Kaya ka pipili, hindi dahil sa maganda, hindi dahil sa pangit, kundi kaya mo ito pinili dahil dito ka gagawin ng Panginoon doon sa naaayon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sinabi niya ito, you have chosen this thing. Why? Dahil maganda? Hindi.
nararamdaman ko na ito ang gusto ng Panginoon. Ito ang gusto ng Diyos eh. Hindi dahil sa maganda. Hindi dahil sa pangit. Anong sabi ni Jabez? Ipinaglihi si Jabez sa konsumisyon, sa sama ng loob, sa kapighatian. Pero nung siya'y lumaki, habang siya'y lumalaki, hindi yung kapighatian, hindi yung trauma, hindi yung problema, hindi yung kalungkutan ang nakita sa buhay niya, kundi nasilayan ng mga tao yung kagandahan ng buhay dahil nasa kanya ang Diyos. He was excellent. Number 7, and that would be the last, pursuing excellence should not be limited by the nature of the task. Tandaan po natin, upang maging mahusay ka sa paglilingkod sa Panginoon, to be excellent in God's sight, tandaan natin na hindi dapat malilimitahan, hindi matatapos lamang ang pagiging excelente mo, pagiging mahusay mo dahil doon sa klase ng tatrabahuin mo. Naintindihan mo ba niya ako? It's not limited by the nature of the task. Ang pagiging excellent ay hindi nababatay doon sa kung ano ang uri ng tatrabahuin mo. Akala kasi ng marami, uy, alam mo, maging excelente yan. Kasi valedictorian yan eh. Di ba kadalasan ganon? Uy, magiging sikat yan. Bakit? Maganda siya. Liskyen yan. Kaso nga, yung mga ganon, bumababa eh. Kumukupas. Tandaan natin, mayroon tayong superstar. Pero nasaan na yung superstar? Meron tayong megastar. Nasaan ang megastar? Nandoon yung star of all season. Nasaan siya? Nasaan yung star of the new decade? Nasaan sila? Excellent pa ba sila hanggang ngayon? Maaring hindi. Dahil andyan na si Liza Soberano. Andyan na si Enriquez. Nandiyan na si Pastor Dante. Oh, galing, ano ha? Maisingit nga ng konti. Oh. See, hindi sila nananatili. Pero ang sabi na ba na nakasulatan, forever, kapag ang Panginoon ang siya nagbigay sa iyo ng kaloob and you turn into excellence, habang buhay. Si Abraham, hanggang ngayon, excellent siya sa kanyang paglilingkod. Hanggang ngayon si Moses, pinag-uusapan ng buong mundo. At ang balita ngayon, ang aklat na na-out of stock sa bilihan, walang iba kundi ang Biblia. At hanggang ngayon, pinag-uusapan si Jacob, si Joshua, si Moses, si Abraham, everyone. Dahil naging excellent sila hanggang ngayon. Pero yung mga namatay at nawalat naglaho ng mga artista, hindi na yata pinag-uusapan. Si Marilyn Monroe, na andyan sa slide, kadalasan kasi, ang buhay ng tao ay naibabatay sa kanyang kalalagayan. Si Marilyn Monroe, 1960s, hindi pa buhay ang iba sa inyo. Ewan ko inabutan ni Mr. Rita, naabutan ba niyo ito? Hindi pa siguro, 1960s, 50s yan eh. Isa sa pinakamaganda at pinakamagaling na artista at singer, American actress, binisita yan ni Billy Graham, isang evangelist, para ebanghelyoan. Alam niyo, sagot niya kay Billy Graham, I don't need your Jesus. Hindi ko kailangan si Jesus. Pero isang linggong nakalipas, on August 4, 1962, siya ay natagpo ang patay na overdose sa drugs. Pero nakipagpaligsahan sila sa Panginoon. There is a final thought. Nais kong magbulay-bulay natin, huling bagay. Being excellent is not competition or comparison. Tandaan ho natin, hindi pasikatan pagiging excellent. Para galangin ka. Kung may nagsabi man na, may nagsasabi, halimbawa na, si kay Ricky, guwapo. Purihin ang Panginoon, di ba? Huwag mong ipagyabang.
Well, excellent ka doon sa itsura mo, pero hindi mo alam na yung kapanahonan ni Pastor Mark, excellent siya. Mas maganda lalaki siya kaysa iyo. Pero ganun ba ang gagawin natin? Mas maganda siya, mas pangit siya. Hindi. Excellence is not competition or comparison. Not getting over with our Creator. Hindi tayo nakikipagpaligsahan sa ating manlilika. Si Thomas Andrews, isang British businessman. Ito yung gumawa ng Titanic. Napanood niyo yung Titanic na bago, pero may Titanic na luma. Alam ba ninyo, nung in-interview siya, ang sabi niya, "Uy, paano mo nagawa ang Titanic na ship?" Alam niyo ang sagot niya? "Even God Himself could not sink this ship." Kahit ang Diyos, hindi niya mapapalubog ang barkong ito. Pero, lulan siya ng 1,500 na passengers. Nung siya'y nasa dagat, nagko-cruise, nabangga siya sa isang iceberg. Lumubog ito na hanggang ngayon ay hindi matagpuan ng ibang mga nalunod. Pero ang sabi niya, kahit daw ang Diyos, hindi kayang palubugin ang barkong ito. Pero nabangga sa isang yelo, lumubog ang barkong ito. Si John Lennon ng Beatles, nagpunta dito sa Manila na yan, sa Pilipinas. Nag-concert sila. Nagpunta sa Britain, sa US, at sumikat ang Beatles. Inabutan ng marami sa inyo yun. Yung panahon ni Sister Virgie, naabutan yun. Bata-bata pa si Sister Virgie. Dahil sikat na sikat sila. Alam ba ninyo na kahit na yung kanilang mga sombrero, pag itinapon nila, talagang kala mo Diyos ito. Tatanggalin nila yung kanilang mga coat, itatapon nila at Diyos ito. Dumating ang panahon sa kasikatan nilang, sabi nila, isinigaw na isa, John Lennon, sabi niya, "We are more than famous. We are more than superstar than Jesus." December 8, 1980, si Mark Chapman, binaril niya si John Lennon. Si John Lennon. At siya ay namatay. Ito'y ilan lamang sa mga tao na nakipagpaligsahan sa kapangyarihan ng Diyos. Excellence is not getting over with somebody. Hindi para pangibabawan ang iba. Hindi upang maging magaling ka. But remember one thing. Being an excellent in serving God is giving your best to be what God wants you to be. Ano ang pagiging ekselente? Yung maibigay natin yung ating pinakasukdulang magagawa sa paglilingkod at magampanan natin, maisakatuparan natin ang bagay na ninanais ng Diyos sa ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Alam ba nyo kahit si Mang Richard, yung ating bagong panauhin na dumadalo, na meron siyang mga tinda. Alam ba nyo, na ba nakikita ko yung mga ganyan, nakikita ko siya, excellent. Why? Mahusay. Dahil kayo ba magagawa niya, nagagawa niya yun? Maaring hindi. Kaya hahangaan mo na lang na, he is excellent. Mahusay siya doon sa parting ginagawa niya. Alang-alang sa kanyang pamilya, alang-alang sa mga nagmamahal sa kanya, alang-alang sa kanyang pagiging haligi ng kanyang tahanan. Nagiging excellent po tayo sa mga bagay. Pero ito yung nakalimutan ni Marilyn Monroe. Ito yung nalimutan niya. Ito yung kanyang parirala bago siya namatay. Namatay sa drugs. Dreaming about being an actress is more exciting than being one. I'm trying to find myself. Sometimes, that's not easy. Yan ang kanyang sinabi, si Marilyn Monroe. Yan ang kanyang parirala. Ipabasa nga ninyo sa slides na yan. Sabi niya, ito yung sabi niya bago siya namatay. Yung mangarap na maging artista, anya, mas nakakatuwa kesa yung kapag artista ka na.
Bakit? Kasi masaya eh. Kapag nangangarap ka at nananaginip ka na artista ako, masayang masaya ka. Pero kapag artista ka na pala, sabi niya, dumating ako sa panahon na hinahanap ko ng aking sarili. Hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ko alam kung sino lalapitan ko. Hindi ko alam kung ano yon. Alam nyo, ang isa sa pagkakamali ng mga taong ito, namatay sila na bigo, namatay sila, pumanaw sila na parang hindi nila alam ang kanilang mga gagawin, hinahanap ang kanilang mga sarili. Etong nalimutan nila. Matthew 11 verse 28. Ang sabi ko, kung ito ay nabasa nila noon, kung ito ay nabasa nila noon, at may nagsabi sa kanila noon, maaaring hindi sila namatay sa ganong klaseng pagpanaw. Anong sabi ng Matthew 11 verse 28? Then Jesus said, come unto me, all that have labor. Kayong mga napapagal, kayong napapagod, kayong mga naliligaw, kayong mga nawala sa sarili, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam nyo na marami nagsasabi na walang kapahingahan ang buhay, pero kung nabasa lamang nila ito, ang pagkukulang ng buhay nila mapupunuan. Ito po yung panahon na yan. Tayong lahat ay tumayo. Marami tayong mga minimithi sa ating mga buhay, mga kapatid. Marami tayong mga pagkukulang. Ganun pa man, palagi nating inaasam na maging mabuti at mahusay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, gusto natin maging excellent. Minsan, gusto nating maramdaman na kahit tayo mismo'y masyahan sa ating mga pagkukulang. At nais na ipatunayan sa Panginoon na, Panginoon, tama ba yung aking paglilingkod? Tama ba yung ugali ko? Tama ba itong aking ginagawa? Ito yung panahon, mga kapatid. Pag-isipan, excelente ba yung ating paraan ng paglilingkod? Mula nung tinanggap natin ang Panginoon, do we have something that we could show God? Do we have something within us? Do we want to find the best of our ability and utilize them and then give it to God? And then say, Lord, thank you. Sa maliit kong kahinaan ay magagawa kong magsilbi at magiging excellent. And this is the right time. Pero hindi natin magagawa ito. Ang sabi nga ng Panginoon, come unto me, all ye that has that labor and have heavy burden, and I will give you rest. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin, palagi kong awin, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
sasambahin, ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw naman. Kahit kailan Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Yes, oh God. pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Kahit kailan. Lahat po natin, awitin natin ang awitin ito. Oh, yes. Oh, rarababosay, kaya mo sa akin laging laan. ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako Isang pa. Oh, glory to God. Glory to Jesus. kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Pamaibig mo ako. Inibig mo ako Kailan pa man. Loka bababasay kalari anna. Kaya babasay kakakabrakari anna siyanna. Oh, rababosay kakalian lokalanya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Durakana niyang dosangge. Oh, rababosay. Father, we thank you. Father, we thank you, Lord God. Thank you, Father God, that we have a wonderful, healing, and marvelous God that give us the ability in order to discover our utility, our potentials, to bring out things that is inside us, Father. Father, we thank you that you are the Spirit. You are the Lord that makes a way when there seems to be no way, Father. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay kalakasan. Ikaw ang nagbibigay ng kaginawaan, ng pagiging mahusay. Ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan kung bakit magiging excellent ang bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan kung bakit kakailang ipursu namin, pagsumikapan naming abutin ang excellence sa aming mga buhay, sapagkat nais namin na malugod ka sa aming mga buhay. Nais namin na ma-utilize, magamit ang mga gifts na ibinigay at pinagkaloob mo po sa amin. Panginoon, hayaan mo na magpasalamat kami sa mga biyaya sa umagang ito. Hayaan mo, Ama, na kami magpasalamat at ibalik ang kalwalatian sa lahat ng magagandang bagay na ipinagkaloob mo sa aming mga buhay. Sa iyong pagkakaloob ng karunungan sa mga mag-aaral, sa mga pagkakapasa nila sa kanilang mga pagsusulit, sa kanilang mga pagiging mabuting anak, sa kanilang mga magulang, sa mga narito na may mga sanggol. Panginoon, salamat sapagkat patuloy mo po silang pinalalakas, patuloy mo po silang ginagabayan, patuloy na pinagkakalooban ng mga bagay upang sila'y makapagpunyagi, upang sila'y makapagpatuloy. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga plano sa mga buhay nila, Panginoon, ngayon at kailanman, ay kanilang may sa katuparan, ayon na rin sa iyong patnubay sa kanila. Hayaan mo, Ama, na sa
Magang ito sa aming paghiwa-hiwalay, taas natin ating mga kamay, tanggapin natin ang biyaya ng Panginoon sa ating Diyos na maniligtas, to Him that is able to keep us from falling, and to present our body holy and acceptable unto God with exceeding joy. May the Lord God bless you and shine His face upon each and every one of us. Hayaan natin ang pagpapala ng Diyos Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo ay mapasa ating lahat. Humayo tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat, Hallelujah. Panginoon. Glory to God. Magkamayan po tayo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Magkamayan po tayo. At purihin ang Panginoon. Hey.